hindi ito ang mukha ko. Ito ang unang pumasok sa isip ni Araceli Santos habang nakatitig sa babaeng nasa salamin. Ang babaeng iyon ay may balat na kasing kinis ng porselana, walang bakas ng peklat o gasgas mula sa mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na piyesa. Ang ilong niya ay perpektong matangos, ang mga labi ay may kurba na tila laging nakangiti, at ang mga mata, kahit paano'y mga mata pa rin niya, ay nakalagay sa isang hugis ng mukhang hindi niya kailanman pag-aari. Isang mukha ng anghel. Isang mukha na nababagay sa mga magasin at pelikula, hindi sa maruming sahig ng isang talyer sa tondo. Hindi ito ako. Ang mga daliri niya, na ngayon ay wala ng kalyo at mansa ng grasa, ay nanginginig na humaplos sa salamin. Ang refleksyon ay gumaya sa kanya, ngunit ang pakiramdam ay pag-aari ng isang estranghera. Sa likod ng perpektong mukhang iyon, nakikita niya ang anino ng dating siya, si Ara, ang mekaniko, si Ara, na ang mukha ay hinubog ng araw, pawis, at alikabok, si Ara, na hindi kailanman naging maganda sa paraang katulad nito. At isang matinding pakiramdam ng pagkawala ang biglang bumaha sa kanya, mas masakit pa kaysa sa apoy na tumupok sa kanyang balat. Dahil ang mukhang ito, gaano man kaganda, ay isang maskara. Isang magandang bilangguan. Bumagsak ang salamin mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng malakas na kalansing sa malamig na sahig ng silid ospital. At isang hikbi, ang unang tunay na tunog na ginawa niya mula nang makita ang sarili, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. 3 buwan bago ang araw na iyon. Ang tunog ng metal sa metal, iyon ang musikang bumubuhay sa kaluluwa ni Araceli Santos. Ang matinis na lagitik ng welding rod, ang dagundong ng martilyo, at ang amoy ng langis na kumakapit sa kanyang balat. Ito ang kanyang kaharian. Ara, pakihigpitan nga itong tornilyo sa ilalim, sigaw ni Mang Boy, ang may-ari ng talyer. Opo, Mang Boy, sagot ni Ara. Ipinunas niya ang mga kamay na may mansa ng grasa sa isang basahan bago kinuha ang liyabe. Ang kanyang buhok ay laging nakatali ng mahigpit sa ilalim ng isang kupasing baseball cap. Ang kanyang suot ay maluwag na t-shirt at maong. Siya ang haligi ng kanilang pamilya mula nang iwan sila ng kanilang ama. Ang bawat patak ng pawis ay may pangalan, si Inay na may sakit sa baga, at si Lisa, ang kapatid niyang nag-aaral. Kaya't hindi niya alintana ang pangungutya. Ang mahalaga ay ang 2 babaeng naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang araw na iyon ay hindi magtatapos tulad ng karaniwan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong talyer. Isang nakasisilaw na liwanag na kulay kahel ang biglang nagpaliwanag, kasunod ng isang makapal at nakasusulasok na usok. Sunog! Sunog! Nagkagulo ang lahat. Ngunit sa gitna ng takot, isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Si Mang Boy. Nasaan si Mang Boy? Nakita niya ito. Nakahandusay malapit sa pinagmulan ng apoy, naipit sa ilalim ng gumuhong estante. Walang malay. Ara, huwag. Sasabog na yan, sigaw ng isang kasamahan mula sa labas. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sumuong siya pabalik sa impyerno. Ang init ay nakapapaso. Narating niya si Mang Boy at sa isang bagsik ng lakas ay naiangat ang estante at nahila ang matanda. Pasan ang bigat nito, ilang hakbang na lang mula sa kaligtasan, isang nakatatakot na tunog ng nabibiyak na kahoy ang narinig niya mula sa itaas. Napatingala siya. Isang nasusunog na biga ang bumabagsak. Walang oras para mag-isip. Itinulak niya ng buong puwersa si Mang Boy papalabas. Kasunod noon ay ang isang nakabibinging lagabog at isang di maipaliwanag na sakit. Ang huli niyang nakita ay ang apoy na sumasayaw sa kanyang harapan, bago ang lahat ay naging itim. Nagising siya sa isang mahina, paulit-ulit na tunog. Beep beep beep. At sa amoy ng antiseptic. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa isang puting silid. Sino ka? Inasaan ako? Hirap na tanong niya sa isang mataas na lalaking nakatayo sa sulok. Ako si Joaquin de Villa, sagot ng lalaki, ang boses ay kalmado at formal. Nasa isang pribadong silid ka ng ACU Lucas Medical Center. Ligtas ang iyong pamilya at ang dati mong amo. Dahil sa iyo. Sinubukan niyang hipuin ang kanyang mukha at naramdaman ang makapal na benda. Isang takot na mas matindi pa sa apoy ang lumukob sa kanya. Nagtamo ka ng malalang paso, paliwanag ni Joaquin, walang emosyon. Mag-iiwan ito ng permanenteng peklat. Permanente.
Ang salitang iyon ay isang hatol. Paano na si inay? Si Lisa. Ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit may solusyon, dugtong ni Joaquin, na parang isang anghel na nag-aalok ng kaligtasan. Reconstructive surgery. Ang pinakamahusay na doktor. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Napatingin si Ara sa kanya, puno ng pagtataka. Bakit? Wala akong maibabayad sa inyo. Tinitigan siya ni Joaquin. Humahanga ako sa iyong katapangan. Ituring mo itong gantimpala. Walang nagawa si Ara kundi ang pumayag, kapit patalim sa milagrong inaalok sa kanya. Lumipas ang mga buwan ng operasyon at sakit. At ngayon, pagkatapos ng lahat, narito siya, nakatitig sa mukha ng isang estranghera. Pinulot ni Joaquin ang nabasag na salamin mula sa sahig. Hindi siya nagsalita, ngunit iniabot niya kay Ara ang isang folder na gawa sa mamahaling katad. Ano ito? Tanong ni Ara, ang boses ay basag. Isang kontrata, simpleng sagot ni Joaquin. Binuksan ito ni Ara. Ang mga mata niya ay nanlaki sa mga salitang nabasa. Employment contract. Personal made D. Bilang kabayaran sa lahat ng ginastos ko para sa iyong pagpapagamot at sa patuloy na suporta sa iyong pamilya, paliwanag ni Joaquin, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ikaw ay magtatrabaho para sa akin. Maninirahan ka sa aking pamamahay. Ikaw ang magiging personal na katulong ko. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Ara. Mula sa pagiging bayani, sa pagiging pasyente, ngayon ay isa siyang katulong. Ang mukhang ito, na dapat sana isimbolo ng bagong buhay, ay naging simbolo pala ng kanyang pagkakautang. Isang ginintuang kadena. Wala akong pagpipilian, hindi ba, bulong ni Ara, ang pait ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Joaquin. Hawak ang panulat, nanginginig ang kamay ni Ara. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa nabasag na salamin sa sahig, ang pira-pirasong imahe ng isang magandang estranghera. Sa pagpirma niya sa kontrata, naramdaman niya na hindi lang ang kanyang kalayaan ang kanyang isinusuko. Isinusuko niya rin ang huling piraso ng Araceli Santos na kanyang kilala. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Villa ay isang malabong panaginip. Ang sasakyan ay tahimik at malamig. Nang huminto ito sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal, napatingin lang si Ara sa labas, walang imik. Ang mansyon ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Mula sa sahig na gawa sa marmol hanggang sa matataas na kisam na may nakasabit na chandelier, lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan na hindi niya kailanman sukat akalain. Sumunod ka sa akin, utos ni Joaquin. Sinundan niya ito patawid sa malawak na foyer. Ang mga yabag nila ay umalinggaw sa katahimikan. Habang naglalakad sila, ang mga mata ni Ara ay napadako sa isang maliit na mesa sa gilid. Sa ibabaw nito ay may ilang mga nakakwadrong litrato. Isang litrato ang kumuha ng kanyang pansin. Isang litratong pampamilya. Si Joaquin, isang mas matandang babae na marahil ay ina niya, at isa pang babae isang dalagang may ngiting pamilyar sa isang paraang nakakabagabag. Bago pa niya masuri itong mabuti, nagsalita na si Joaquin at napilitan siyang alisin ang kanyang tingin. Ito ang magiging tahanan mo ngayon, Ara. Ngunit habang paakyat sila sa hagdanan, ang imahe ng babae sa litrato, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ay nanatili sa isip ni Ara. Isang pamilyar na pakiramdam. Mabilis niya itong iwinaksi. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ay epekto lang ito ng lahat ng pagbabago. Marahil. Ngunit isang maliit na tinik ng katanungan ang bumaon sa kanyang puso, isang anino sa gitna ng lahat ng kinang at karangyaan. Ang katahimikan sa loob ng kanyang pribadong pag-aaralan ay isang mabigat na kumot na matagal ng niyakap ni Joaquin De Villa. Sa labas ng mga bintanang gawa sa soundproof glass, ang mundo ay nagpapatuloy, ngunit sa loob, ang oras ay huminto noong gabing umulan ng abo at basag na salamin. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking oil painting, ang tanging nagbibigay kulay sa silid na pinaghaharian ng madilim na kahoy at kulay abong katad. Ito ay ang larawan ni Isabela. Ang kanyang asawa. Ang kanyang buhay. Ang kanyang kasalanan. Sa larawan, si Isabela ay nakangiti, ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga bituin sa isang malinis na kalangitan. Ang pintor ay nahuli ang bawat detalye, ang paraan ng bahagyang pagtabingi ng kanyang ulo,
ang maliit na biloy sa kanyang kanang pisngi, ang buhay na nag-uumapaw sa kanya. Malapit na, mahal ko, bulong ni Joaquin sa larawan, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malamig na ibabaw ng canvas. Ibubuo kitang muli. Itatama ko ang lahat. Ang pangakong iyon ang nagpapanatili sa kanyang paghinga sa loob ng 2 taon. Ito ang kanyang penitensya. Isang matalim na kidlat ng alaala ang biglang tumago sa kanyang isipan, hindi na niya kailangan pang ipikit ang kanyang mga mata para makita ito. Ang daan ay basa dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Ang tawa ni Isabela ay pumupuno sa loob ng sasakyan, isang musika na mas matamis pa kaysa sa kantang tumutugtog sa radyo. Dahan-dahan lang, Joaquin, sabi nito sa gitna ng kanyang pagtawa. Hindi naman tayo hinahabol. Ngunit siya ay masaya. Masaya siya dahil masaya si Isabela. Masyadong masaya, kaya't hindi niya napansin ang biglaang pagtawid ng isang aso sa madilim na kalsada. Isang biglaang kabig ng manibela. Ang nakabibinging tunog ng mga gulong na dumudula sa basang aspalto. Ang hiyaw ni Isabela na napalitan ng tunog ng nababasag na salamin. At ang huling imahe, ang mukha nitong puno ng gulat, bago ang marahas na pag-uga at ang pagyakap ng kadiliman. Napapikit ng mariin si Joaquin, ang kanyang panga ay nagtiim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pamilyar na, isang parusa na habang buhay niyang papasanin. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumatay sa kanya. Upang takasan ang multo ng nakaraan, tumalikod siya mula sa larawan at naupo sa kanyang silyang katad. Sa isang pindot sa kanyang desk, ang isang malaking monitor sa pader ay umilaw, nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga security camera ng mansyon. Ito ang kanyang bagong paraan ng pagmamasid. Ang kanyang paraan ng pagkontrol. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang isang partikular na silid. Ang sala. At naroon siya. Si Araceli. Nakasuot ito ng uniforme ng katulong, isang simpleng kulay abong bestida na may puting apron. Isang kasuotang mukhang hindi komportable sa kanya, na parang isang ibon na ikinulong sa isang hawlang hindi para sa kanya. Kasalukuyan nitong pinupunasan ang isang mamahaling porselanang florera. Ang kanyang mga galaw ay maingat ngunit may bahid ng pagiging lampa. Masyadong malakas ang kanyang paghawak, masyadong mabigat ang kanyang mga hakbang. Ibang-iba sa likas na grasya ni Isabela. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa loob ni Joaquin. Nakita niya kung paano bahagyang kumunot ang noo ni Ara sa konsentrasyon, kung paano nito kinagat ang kanyang ibabang labi nang muntik na nitong mabitawan ang florera. At sa isang saglit, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Joaquin bago niya ito mabilis na pinigil. Nakakainis. Ang babaeng ito ay dapat sana isang blankong canvas lamang, isang sisidlan para sa kaluluwa ni Isabela. Ngunit ang canvas na ito ay may sariling tekstura, may sariling tigas ng ulo, may sariling buhay. At ang buhay na iyon, kahit gaano pa kasimple at kamagaspang, ay nagsisimulang umagaw sa kanyang atensyon. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Joaquin, nakahanda na po ang hapunan, sabi ng hepe ng mga kasambahay. Tumango si Joaquin at pinatay ang monitor. Oras na para harapin ang isa pang pagsubok. Ang hapagkainan ng mga Devilla ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat upang magkasya ang 20 tao. Ngunit ngayong gabi, tulad ng maraming gabi, 2 lang sila. Siya, at ang kanyang ina, si Doña Elvira Devilla. Nakaupo si Doña Elvira sa kabilang dulo ng mesa, tuwid na tuwid ang likod, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na aristokrasya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos laban sa plato. Kumusta ang proyekto mo? Basag ng Donya sa katahimikan, ang salitang kiproyekto ay binitiwan na may bahid ng pang-aalipusta. Maayos siya, tipid na sagot ni Joaquin, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Maayos? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa Donya. Joaquin, anak, kailan mo balak itigil ang kabaliwang ito? Hindi mo maibabalik ang patay sa pamamagitan ng pagbibihis sa isang taga-squatter. You are making a mockery of Isabella's memory. Huwag ninyong banggitin si Isabela, mariing sabi ni Joaquin, ang boses ay mababa ngunit may bigat. Bakit hindi? Dahil masakit ang katotohanan, giit ng kanyang ina. Hindi ko kailanman nagustuhan ang babaeng iyon para sa iyo. Hindi natin siya kauri. At ngayon, ito. Isang mekaniko.
Na may mukha ng iyong namatay na asawa? Diyos ko, Joaquin. Kung nabubuhay lang ang iyong ama, kahihiyan ang idudulot mo sa pangalan ng pamilya. Tapos na ba kayo, inay? Tanong ni Joaquin, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Tinitigan siya ni Doña Elvira, ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Hindi pa. Isang paalala lang, anak. Ang mga laruan, kapag pinagsawaan na, ay itinatapon. Siguraduhin mo lang na kapag natapos ka na sa paglalaro mo, alam ng babaeng iyon kung saan siya lulugar. Hindi na sumagot si Joaquin. Tumayo siya, inilapag ang kanyang serbilyeta sa mesa. Busog na ako. Umalis siya sa hapagkainan, iniwan ang kanyang ina sa gitna ng malamig na karangyaan. Ang mga salita nito ay tumatagos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang may bahid ito, ang kanyang plano ay isang kabaliwan. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Kinagabihan, habang pabalik siya sa kanyang silid-aralan, natigilan siya sa may pasilyo. Nakita niya si Ara, nag-aalinlangang nakatayo sa labas, tila may hinahanap. Sandali siyang nagtago sa isang anino, pinagmamasdan ito. At pagkatapos, lumabas ang kanyang ina mula sa isang silid, humarang sa daraanan ni Ara. Hindi niya marinig ang mga unang salita, ngunit kitang-kita niya ang pagbabago sa postura ni Ara, mula sa pagiging alanganin tungo sa pagiging depensibo. At pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ina, malinaw at malupit sa katahimikan ng gabi. Huwag mong isipin na dahil sa mukhang iyan ay espesyal ka, sabi ni Doña Elvira, ang bawat salita ay parang latigo. Isa ka lamang katulong na may malaking utang. Alamin mo ang iyong lugar. Nakita ni Joaquin kung paano manigas ang katawan ni Ara, kung paano ito napayuko, parang isang sundalong tinamaan ng bala. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, kahit mula sa malayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi awa para kay Isabela ang naramdaman niya. Ito ay galit. Galit para sa kanyang ina. At isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ang babaeng nasa pasilyo. Ang babaeng siya mismo ang naglagay sa sitwasyong iyon. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatago sa anino, pinapanood si Ara na dahan-dahang tumalikod at maglakad palayo. Ang mga balikat nito ay mas mabigat kaysa kanina. Isang tahimik na saksi sa sakit na siya mismo ang mailikha. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Ara sa mga sumunod na araw. Isa ka lamang katulong na may malaking utang. Alamin mo ang iyong lugar. Paulit-ulit itong umalinggaw sa kanyang isipan, isang malupit na paalala sa tuwing haharap siya sa salamin at makikita ang mukha ng isang estranghera. Ang kanyang lugar. Saan nga ba iyon? Sa Tondo, siya si Ara, ang mekaniko, ang haligi ng pamilya. Dito sa mansyon, siya ay isang anino na nakasuot ng uniforme, isang katawan na may hiram na mukha. Ang utang na loob ay isang mabigat na kadena sa kanyang liig. Ang bawat sobre ng perang dumarating sa kanyang ina ay isang dagdag na bigat, isang paalala na ang kanyang kalayaan ay may presyo. Ang buhay sa mansyon ay isang nakakabaliw na sayaw ng distansya at bigla ang paglapit, lalo na pagdating kay Joaquin. Madalas, siya ay hangin lamang dito, hindi pinapansin. Ngunit may mga pagkakataon, mga kakatwang sandali, na ang pader sa pagitan nila ay nagkakaroon ng lamat. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng malawak na sahig na marmol sa foyer, hindi niya napansin ang isang maliit na basang bahagi. Ang kanyang paa ay dumulas. Inihanda niya ang sarili sa masakit na pagbagsak, ngunit sa halip na malamig na sahig, dalawang malakas na braso ang mahigpit na sumalo sa kanya, pinipigilan ang kanyang pagkahulog. Mag-ingat ka, sabi ng isang pamilyar na malalim na boses, napakalapit sa kanyang tainga. Napatingala si Ara, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis. Si Joaquin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malapitan, ang maliliit na gatla sa gilid ng mga mata nito, ang paraan ng pagtiim ng panga nito. At sa mga matang iyon, sa isang saglit, wala ang karaniwang lamig. May nakita siyang malinaw na pag-aalala. Sorry, sir. Okay lang po ako, nautal niyang sabi, mabilis na kumawala sa pagkakahawak nito at tumayo ng tuwid. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi ito sumagot.
Ngunit bago ito tumalikod at umalis, may sinabi ito sa mahinang boses na halos pabulong, "Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng mas maayos na sapatos." Pagkatapos ay naglakad na ito palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Ara na tulala, ang puso ay nagwawala. Ang simpleng pag-aalalang iyon ay mas nakalilito kaysa sa 1,000 utos. Ito ba'y pag-aalala para sa kanya, o sa proyektot nito? Ang katanungang iyon ang nagpahirap sa kanya. Ang kanyang lingguhang check-up sa ospital ang naging kanlungan niya. Doon, si E.K. Miguel Tan ay hindi lang isang doktor, kundi isang kaibigan. "Kumusta ka na, Ara?" tanong ni A.C. Tan, ang ngiti nito ay laging totoo. "Mukhang mas malalim ang iniisip mo kaysa noong nakaraan." Tumingin si Ara sa labas ng bintana ng klinika. "Hindi ko po alam, Doth. Minsan, pakiramdam ko ayos lang. Minsan, pakiramdam ko nalulunod ako. Hindi utang na loob ang tawag dyan kung ang kapalit ay ang iyong kapayapaan," seryosong sabi ni Isitan, na tila nababasa ang kanyang isip. Iniabot nito ang isang calling card. "Ito ang personal kong numero. Kung pakiramdam mo ay malulunod ka na, tawagan mo ako. Ako ang magiging salbabida mo. Pangako." Ang mga salita ni Isitan, salbabida, ay nag-iwan ng marka. Sa pag-uwi niya sa mansyon, hawak ang card, naramdaman niya ang isang bagong determinasyon. Kailangan niya ng mga sagot. Hindi siya maaaring manatiling isang bulag na tau-tauhan sa larong ito. Isang gabi, habang naglilinis sa silid-aklatan ni Joaquin, habang ito ay wala, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Sa ilalim ng isang makapal na libro sa mesa, may isang maliit na susi na nakasabit sa isang pilak na keychain. Isang susi na hindi niya pa nakikita dati. Kinuha niya ito, itinago sa kanyang bulsa, ang puso niya ay kinakabahan sa hindi malamang dahilan. Ito na marahil ang pagkakataon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang tumahimik ang buong kabahayan. Pagkatapos, dala ang susi at isang maliit na flashlight, lumabas siya ng kanyang silid. Ang kanyang patutunguhan, ang pasilyo sa dulo ng 2 palapag, ang lugar na tila bawal puntahan. Sinubukan niya ang susi sa unang pinto. Hindi bumukas. Sa pangalawa, ganoon din ang bawat bigong pagsubok ay nagpapataas ng kanyang kaba. Hanggang sa marating niya ang huling pinto sa dulo ng pasilyo. Ipinasok niya ang susi sa keyhole. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang mahinang click ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang kandado. Huminga siya ng malalim bago marahang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at mga bulaklak na nalalanta ang sumalubong sa kanya. Ibinukas niya ang kanyang flashlight, ang sinag nito ay gumuhit sa kadiliman. Ang silid ay hindi isang bodega o isang ordinaryong kwarto. Ito ay isang silid tulugan ng isang babae na preserba sa oras. Ang sinag ng flashlight ay tumama sa mga nakakwadrong litrato sa dingding. Mga litrato ng iisang babae. Sa isang mesa sa gilid, may mga personal na gamit, isang suklay, isang bukas na libro, isang bote ng pabango. Ang puso ni Ara ay nagsimulang dumagundong. Itinutok niya ang ilaw sa pinakamalaking larawan, isang oil painting na nakasabit sa ibabaw ng kama. At doon, sa bilog na liwanag ng kanyang flashlight, ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang babae sa larawan ay siya. O mas tamang sabihin, siya ang naging babae sa larawan. Ang parehong makinis na balat. Ang parehong matangos na ilong. Ang parehong kurba ng mga labi. At ang parehong mga mata na tumitingin sa kanya mula sa salamin tuwing umaga. Hindi. Hindi siya. Ito ang orihinal. Siya ang kopya. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang gulugod, mas malamig pa kaysa sa apoy na minsang tumupok sa kanya. Napaurong siya, ang likod ay tumama sa pader, ang flashlight ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang sinag nito ay sumasayaw sa buong silid na nagpapakita ng mga fragment ng buhay ng babaeng ito. Isang buhay na ninakaw para ibigay sa kanya. Isabella D. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang hininga, isang alaala na hindi niya alam kung saan nanggaling. Marahil ay narinig niya ito sa mga bulungan ng mga kasambahay. Marahil ay nabasa niya sa isa sa mga pleke sa ilalim ng mga litrato. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at pautal-utal. Ang mga pader ay tila gumuho papasok sa kanya.
Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang paghanga ni Joaquin sa kanyang katapangan. Ang pagbabayad nito sa pinakamahuhusay na doktor. Ang mga salita ni Doña Elvira, huwag mong isipin na dahil sa mukhang iyan ay espesyal ka. Ang mga tingin ni Isitan na puno ng awa. Ang pamilyar na ngiti ng babae sa litrato sa foyer. Hindi ito utang na loob. Ito ay isang transaksyon. Ibinenta sa kanya ang isang mukha at ang kapalit ay ang kanyang pagkatao. Napaluhod si Ara sa sahig, ang flashlight ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa isang sulok na nag-iwan sa silid na halos madilim, maliban sa sinag ng buwan. Ang katawan niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na nagsisimulang mag-alab mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag. Galit kay Doña Elvira sa kanyang kalupitan. At isang dambuhalang, nagniningas na galit para kay Joaquin de Villa. Ang lalaking nagligtas sa kanya para lang gawin siyang isang buhay na manika, isang multo na maihininga. Ang dating Ara, ang matapang na mekaniko, ay namatay sa sunog na iyon. Ang bagong Ara, ang babaeng may mukha ng anghel, ay isinilang bilang isang kasinungalingan. Sino siya ngayon? Sa gitna ng madilim na silid na amoy kamatayan at alaala, isang bagay ang naging malinaw. Ang babaeng lumuhod dito ay hindi na ang pasyenteng nagpapasalamat o ang katulong na masunurin. Siya ang babaeng sisingilin ang lahat ng utang. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga luha ng pagkalito ay napalitan ng determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, ang mga pisngi ni Isabela. Tumingin siya sa larawan sa huling pagkakataon, hindi na may takot, kundi may hamon. Kinapa niya sa dilim ang nahulog na flashlight. Kinuha niya ang isa sa mga nakakwadrong litrato ni Isabela mula sa isang mesa, isang maliit, pilak na larawan nito na masayang nakangiti. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang sandata. Paglabas niya ng silid, hindi na niya ibinalik ang kandado. Hayaan mong malaman nilang may nakapasok na. Hayaan mong malaman nilang tapos na ang pagpapanggap. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na nakakabingi. Para sa kanya, ito na ngayon ang katahimikan bago ang isang bagyo. At siya ang bagyo. Ang bawat hakbang pabalik mula sa ipinagbabawal na silid ay isang hakbang palayo sa babaeng dating kilala ni Ara. Ang mahabang, tahimik na pasilyo ng mansyon ay tila isang tulay sa pagitan ng kanyang nakaraang pagkabulag at ng kanyang kasalukuyang nag-aalab na kaliwanagan. Ang pilak na kwadrong litrato sa kanyang bulsa ay malamig at matigas, isang matalim na paalala ng katotohanan ng kanyang hawak. Hindi siya natatakot. Ang takot ay para sa mga taong may maaaring mawala. At ngayong gabi, napagtanto niyang wala na siyang pag-aari, kahit ang mukhang kanyang daladala. Ang natitira na lang sa kanya ay galit. Isang dalisay, nagbabagang galit na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Alam niya kung saan pupunta. Sa silid-aralan ni Joaquin. Sa pugad ng ahas. Hindi siya kumatok. Itinulak niya ng malakas ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy, at ito'y bumukas ng may kasamang dagundong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Naroon si Joaquin, nakaupo sa kanyang silyang katad, nakatalikod sa pinto, nakaharap sa malaking bintana kung saan tanaw ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Tila hindi ito nagulat sa kanyang marahas na pagpasok. Bumalik ka sa iyong silid, Ara, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Hindi pa rin ito lumilingon. Hindi, mariing sagot ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pinipigilang bagsik. Naglakad siya palapit sa malaking mesa nito. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang pilak na kwadro ay lumikha ng isang matinis na kalansing. Gusto kong malaman. Dahan-dahang umikot si Joaquin sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay unang tumingin sa litrato at pagkatapos ay sa kanya. Ang mukha nito ay isang blankong maskara, ngunit nakita ni Ara ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng isang bagay na madilim at komplikado. Sino siya? Sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Itinuro niya ang litrato at pagkatapos ay ang sarili niyang mukha. Bakit kamukha ko siya? Sagutin mo ako. Tumayo si Joaquin. Sa kanyang taas at tindig, para siyang isang bundok na nagbabantang gumuho.
Wala kang karapatang magtanong. Karapatan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ara. Kinuha mo ang mukha ko. Kinuha mo ang pagkatao ko. Binura mo ako at pinalitan ng isang multo. At sasabihin mo sa aking wala akong karapatan? Ang bawat salita ay isang bala. Lumapit siya, walang takot na sinalubong ang kanyang tingin. Ano ako sa'yo, ha, Joaquin? Isang laruan? Isang eksperimento? Sabihin mo. Tumigil ka na, sabi ni Joaquin, ang panga ay nagtiim, isang ugat ang pumitik sa kanyang leeg. Ngunit hindi siya tumigil. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagkalito sa mga nakalipas na buwan ay sumabog. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Ginawa mo akong kamukha niya para ano? Para magpanggap na buhay pa rin siya. Para mayroon kang buhay na manika na maaari mong bihisan at utusan. Gaano ka kasamang tao para gawin yan sa kapwa mo? Sinabi kong tumigil eh. Ang sigaw ni Joaquin ay parang kulog na yumanig sa buong silid. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Ang mga papeles, panulat, at ang pilak na kwadro ng litrato ni Isabela ay tumilapon at bumagsak sa sahig. Ngunit ang pagsabog na iyon ang bumasag sa kanyang pagkukunwari. Biglang nawala ang anyo ng makapangyarihang si. Ang mga balikat nito ay gumuho. Napasabunot ito sa sariling buhok, ang mukha ay napuno ng isang uri ng paghihirap na ngayon lang nakita ni Ara. Siya si Isabela, bulong nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Asawa ko siya. Napayo ko si Joaquin, ang mga kamay ay nakasandal sa mesa, na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanyang pagbagsak. Namatay siya sa isang aksidente. Isang gabi umuulan ako ang nagmamaneho. Ang bawat salita ay tila isang pag-amin sa isang kasalanang matagal na nitong itinatago. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan na parang muling pinapanood ang trahedya. Masyado akong mabilis may tumawid na walan ako ng kontrol. Ang huli kong narinig ay ang sigaw niya. Isang hikbi ang kumawala sa kanya, isang tunog na puno ng pagdurusa at pagsisisi. Namatay siya dahil sa akin. Ako ang pumatay sa kanya, Ara. Araw-araw, gabi-gabi, naririnig ko ang sigaw niya. Nakikita ko ang mukha niya bago-bago ang lahat ay nawasak. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng luha. Kaya't nang makita kita sa balita isang babaeng handang mamatay para sa iba naisip ko ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Para ibalik siya. Para patawarin ang sarili ko. Ang pag-amin niya, ang kanyang sakit, ang kanyang luha, hindi ito nagdulot ng awa kay Ara. Sa halip, ito ay parang gasolina na ibinuho sa nag-aalab na niyang galit. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Kaya yun lang pala ako sa'yo, sabi niya, ang boses ay naging malamig at matalim na parang yelo. Ang iyong penitensya. Isang buhay na multo para gumaan ang iyong konsensya. Hindi mo siya binalik, Joaquin. Binura mo ako. Ginamit mo ang paghihirap ko para sa sarili mong kapakanan. Tumalikod siya, ang pait at pandidiri ay bumara sa kanyang lalamunan. Isa kang halimaw. Tumakbo siya palabas ng silid-aralan, ang mga luha ng galit ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Dire-diretso siya sa kanyang silid. Walang pag-iisip. Walang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis sa bahay na ito. Sa bilangguang ito, hinablot niya ang kanyang maliit na bag at walang saysay na inilagay ang ilang damit na pag-aari niya. Hindi na niya kailangan ang mga magagarang damit na ibinigay sa kanya. Hindi na niya kailangan ang kahit ano mula sa lugar na ito. Pababa na siya sa engranding hagdanan ng isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Ang boses ni Joaquin. Ngunit wala na ang sakit at pagsisisi. Ang bumalik ay ang lamig. Ang kontrol. Bitiwan mo ako, sigaw ni Ara, pilit na kumakawala. Hindi ka aalis, sabi nito, ang pagkakahawak ay humigpit. Wala kang karapatang pigilan ako. Tapos na ang kontrata. Isa itong kasinungalingan. Ang kontrata ay malinaw, Araceli, sabi ni Joaquin, ang paggamit sa kanyang buong pangalan ay parang isang sampal. Hanggat tinatanggap ng pamilya mo ang tulong pinansyal ko, pag-aari ko ang serbisyo mo. Isipin mo ang iyong ina, Ara. Ang kanyang mga gamot. Ang pag-aaral ng kapatid mo.
aalis ka at mawawala ang lahat ng iyon. Natigilan si Ara. Ang mga salita niya ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang kanyang pamilya. Sila ang kanyang kahinaan. Ang kadenang ginamit nito para itali siya. Tumingin siya kay Joaquin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalan ng pag-asa. Hayop ka. Binitiwan nito ang kanyang braso, ngunit ang mga mata nito ay nakakulong pa rin sa kanya. Bumalik ka sa iyong silid. Mag-uusap tayo bukas. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakikipagtitigan sa lalaking sumira sa kanya, isang biglaang pagkahilo ang dumating. Ang engranding foyer ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging isang malabong kumpol ng liwanag. Ang mga tunog sa paligid ay humina at naging isang ugong. Sir D. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ng isang kasambahay na nakasaksi sa lahat. Ang kanyang mga tuhod ay biglang bumigay. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagmamadaling paghakbang ni Joaquin, papalapit sa kanya, ang gulat sa mukha nito. Pagkatapos, ang lahat ay nilamon ng isang kumot ng kadiliman. Ang pagbagsak ni Ara sa sahig na marmol ay isang malakas na kalabog na yumanig hindi lang sa mansyon, kundi sa buong mundo ni Joaquin. Sa isang saglit, ang sihi na laging may kontrol, ang lalaking nagpaplano ng bawat galaw, ay nawala. Ang natira ay isang lalaking pinaghaharian ng purong, hindi inaasahang takot. Ara! Ang pangalan niya ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang putok ng baril. Hindi na niya naisip ang mga katulong na nanonood, ang kanilang mga nanlalaking mata na puno ng gulat. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, sinalo na niya ang walang malay nitong katawan. Ang init ng balat nito laban sa kanya, ang bigat nito sa kanyang mga braso, ay isang nakakagulat na katotohanan. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, sigaw niya sa mga kasambahay, ang kanyang boses ay may otoridad na hindi nila maaaring suwayin. Ngunit ang ilang minutong paghihintay ay parang isang walang hanggan. Binuhat niya si Ara, ang gaan nito ay nakakagulat, at dinala ito palabas sa kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang tawagin ang kanyang driver. Siya mismo ang umupo sa manibela, ang mga kamay ay nanginginig habang isinusuot ang seatbelt sa walang malay na babae. Habang pinapatakbo niya ng matulin ang sasakyan sa mga kalye ng gabi, ang mga imahe ng nakaraan at kasalukuyan ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ara na walang malay ay naging mukha ni Isabela sa huling sandali ng buhay nito. Ang tunog ng sirena na papalapit ay naging tunog ng sirena noong gabing iyon ng trahedya. Hindi. Hindi ulit. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Ang pag-iisip na iyon ay isang matinding sampal. Kailan pa siya nagsimulang mag-alala para kay Ara? Kailan pa naging mas mahalaga ang kaligtasan ng babaeng ito, kaysa sa kanyang plano, kaysa sa kanyang paghihiganti sa sarili? Pagdating sa emergency room ng parehong ospital kung saan binago ang buhay ni Ara, ang lahat ay naging isang malabong pagkilos. Ang mga sigaw niya para sa doktor, ang pagmamadali ng mga nurse, ang pagtulak sa stretcher ni Ara papasok sa mga pintong hindi niya maaaring pasukin. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, ang kanyang mamahaling suite ay may bahid ng alikabok mula sa sahig, at ang kanyang mga kamay ay may bahagyang dugo mula sa isang gasgas na hindi niya alam kung saan nakuha. Ang paghihintay ay isang uri ng impyerno. Bawat minuto ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang galit sa mukha ni Ara kanina, ang sakit sa mga mata nito, ang lahat ay kasalanan niya. Isa siyang halimaw tulad ng sinabi nito. Isang duwag na nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan. N. de Villa. Napatingala siya. Isang pamilyar na mukha. Si E. Miguel Tan, nakasuot ng kanyang puting coat, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Dossie, kumusta siya? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Joaquin, ang boses ay may bahid ng pagmamakaawa na hindi niya kailanman ginamit. Tinitigan siya ni A.C. Tan ng ilang sandali, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Stable na siya. Pagod at stress ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Ngunit may iba pa kaming nalaman. Nagkaroon ng isang makahulugang paghinto. Handa nang sumigaw si Joaquin, ngunit nagpatuloy ang doktor. Kailangan naming kumuha ng blood tests para masigurado ang lahat. N. de Villa, binabati kita. Ang mga salita ay formal, ngunit ang tono ay may bahid ng panunumbat. Magiging ama ka na. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Joaquin. Magiging ama,
Ang mga salitang iyon ay hindi nag-register sa kanyang utak. Para itong isang wikang banyaga. Ano-anong ibig mong sabihin? Your personal maid, Jim Santos, sabi ni Ethan. Ang diin sa mga salitang personal maid ay hindi nakatakas kay Joaquin, is approximately 8 weeks pregnant. 8 linggo. Buntis. Ang isip ni Joaquin ay mabilis na naglakbay pabalik. Ang mga linggo kung kailan ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho, ang mga gabing ang kalungkutan ay nagtulak sa kanya na hanapin ang init ng isang katawan. Kahit pa ito ay ang katawan ng isang babaeng dapat sana ay isang blankong canvas lang. Ang mga sandaling iyon na itinuring niyang isang kahinaan, isang pagkakamali ay nagbunga ng isang buhay. Isang anak. Ang kanyang anak. Sa sinapupunan ni Ara. Ang lahat ay nagbago sa isang iglap. Ang kanyang proyekto ay hindi na lang isang proyektong maaaring itapon kapag pinagsawaan. Ang babaeng nasa loob ng silid na iyon ay hindi na lang isang kopya ni Isabela. Siya na ngayon ang ina ng kanyang magiging anak. Ang tagapagdala ng isang Devilla. Isang malakas na kalabog ng takong ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Si Doña Elvira, na marahil ay tinawagan ng isa sa mga kasambahay, ay dumating na parang isang bagyo, ang mukha ay masama ang timpla. Ano ang nangyari? Anong ginawa mo sa babaeng iyon, bungad nito? Inay, hindi ito ang oras. Huwag mo akong subukan, Joaquin. Isang eskandalo. Iyan ang daladala ng babaeng iyan. Sakto namang lumabas si Ethan mula sa isang pinto. Tiningnan niya si Doña Elvira, pagkatapos ay si Joaquin. If de Villa, maaaring kailanganin inyong kausapin ang inyong ina. Ang pasyente ay hindi dapat ma-stress. Ngunit huli na. Narinig ni Doña Elvira ang sapat. Pasyente. Anong sakit niya? O baka naman nagdadalang tao ang hampas lupang iyon? Ang huling mga salita ay puno ng kamandag. Bago pa man makasagot si Joaquin, nagpatuloy ang kanyang ina. Kung totoo man iyan, kailangan nating ayusin ang problemang ito habang maaga pa. Maraming paraan para mawala ang isang abala. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Joaquin. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya para sa sarili. Isang galit na nagmula sa isang lugar na hindi niya alam na umiiral, isang lugar na maprotekta. Humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag na huwag ninyong gagalawin ang mag-ina ko, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal, mabigat, at puno ng banta na hindi kailanman narinig ng Donya mula sa kanya. Mag-ina ko. Ang mga salita ay natural na lumabas sa kanyang bibig. Ang gulat sa mukha ni Doña Elvira ay napalitan ng puot. Ngunit bago pa ito makapagsalita, lumapit si Ethan. Kailangan nating mag-usap, Joaquin, sabi ni Miguel, ang tono ay hindi na bilang doktor, kundi bilang isang tao. Sa labas, sinundan siya ni Joaquin sa isang tahimik na bahagi ng ospital. Humarap si Miguel sa kanya, ang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung ano ang laro mo, Joaquin. Pero tapos na ito. Ang babaeng iyan ay hindi na lang isang pasyente. Nagdadala siya ng isang buhay. Bilang doktor ni Ara, at bilang isang taong nagmamalasakit sa kanya. Huminto si Miguel at tinitigan siya ng diretso sa mata. Itigil mo na ang kabaliwan na ito. Bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salita ni Miguel, ang kanyang karibal sa atensyon ng isang babaeng hindi niya dapat pag-aari, ay parang salamin na ipinaharap kay Joaquin. Nakita niya ang sarili, isang duwag, isang baliw. Ngunit nakita rin niya ang isang bagong daan. Isang daan na hindi na patungo sa nakaraan, kundi sa isang kinabukasang hindi niya kailanman pinlano, ngunit ngayon ay handa na niyang ipaglaban. Ang unang nagising kay Ara ay hindi ang liwanag na tumatago sa bintana ng silid ospital, kundi ang isang malalim, nag-aalalang boses na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pangalan. Ara! Ara, gumising ka, G. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Ang lahat ay malabo. Ngunit unti-unti, ang anino sa kanyang tabi ay nagkaroon ng anyo. Si Joaquin. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, ang mamahaling suit nito ay lukot, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang mga mata ay namumugto. Ang anyo nito ay malayo sa perpektong imahe ng sihi na kanyang kilala. Mukha itong tao. Mukha itong pagod at nag-aalala. Anong-anong nangyari, tanong niya, ang lalamunan ay tuyo.
Ang huli niyang natatandaan ay ang galit, ang pag-aaway, at ang biglaang pagyakap ng kadiliman. Nawalan ka ng malay, sagot ni Joaquin, ang boses ay mahina. Dinala kita sa ospital. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Kailangan mong magpahinga. Sa sandaling iyon, pumasok si Ike Miguel Tan sa silid. Ang ngiti nito ay pilit at ang mga mata nito ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag ni Ara. Tumingin ito kay Joaquin, isang tinging tila may pinag-uusapan sila, bago bumaling sa kanya. Mabutit gising ka na, Ara, sabi ni Isitan. Lumapit ito at chinek ang kanyang vital signs. May kailangan kaming sabihin sa iyo. Ang puso ni Ara ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May masama bang nangyari? May sakit ba siya? Ara, simula ni Isitan, ang kanyang boses ay naging mas propesyonal, ngunit may halong pag-iingat. Ang dahilan ng iyong pagkahimatay ay stress at pagod. Ngunit may isa pang dahilan. Ang iyong katawan ay dumadaan sa maraming pagbabago ngayon dahil buntis ka. Buntis. Ang salita ay lumapag sa utak ni Ara na parang isang bomba. Tahimik. Nakakabingi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kamay ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. Buntis. Isang buhay. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob niya. Ang bunga ng mga gabing iyon ang bunga ng kanyang kahinaan at ng kalungkutan ni Joaquin. Isang halo-halong emosyon ang bumaha sa kanya. Takot. Pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ang umusbong. Isang mabangis, maprotektang pakiramdam. Isang biglaang pagmamahal para sa maliit na nilalang na ito na hindi pa niya nakikita. Tumingin siya kay Joaquin na nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng intensidad. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanila, bumukas ang pinto at pumasok si Isitan. Ara, iiwan ko muna kayo, sabi nito, isang malinaw na mensahe na gusto nitong makausap siya ng pribado. Sinulyapan nito si Joaquin bago lumabas. Nang sila na lang ang naiwan, umupo si Isitan sa silyang inupuan ni Joaquin kanina. Ara, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Bilang kaibigan mo. Dosli. Makinig ka sa akin, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng malasakit. Alam ko ang sitwasyon mo. At ngayon, mayroon ka ng isang batang dinadala. Hindi mo kailangang manatili sa sitwasyong ito. Hindi mo kailangang manatili sa kanya. Pero, paano? Ako ang bahala, mariing sabi ni Miguel. Tutulungan kitang umalis. Dadalhin kita sa isang lugar na ligtas, malayo dito. Isang lugar kung saan maaari mong palakihin ang iyong anak ng payapa, nang walang takot. Aakuin ko ang lahat, Ara. Aalagaan ko kayo. Ikaw at ang iyong anak. Ang alok ni Miguel ay isang daungan sa gitna ng isang maalong dagat. Isang ligtas na pagtakas. Isang buhay na simple at totoo. Napaiyak si Ara. Ang kabaitan nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang mga sumunod na araw, isang bagay na kakatwa ang nangyari. Nagbago si Joaquin. Ang dating malamig at malayo na amo ay nawala. Pinalitan ito ng isang lalaking labis na nag-aalala. Siya mismo ang nagdadala ng kanyang pagkain. Siya ang nagbabalat ng kanyang mga prutas, kahit na ang kanyang mga galaw ay halatang hindi sanay. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama ng maraming oras, hindi nagsasalita, nagmamasid lang. Isang gabi, habang nakatingin siya sa bintana, lumapit si Joaquin at umupo sa tabi niya. Pasensya na, bulong nito, ang mga salita ay tila nahirapang lumabas. Pasensya na sa lahat. Sa kasinungalingan. Sa sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi sumagot si Ara. Manhid pa rin ang isang bahagi ng kanyang puso, masyadong nasugatan para tumanggap ng paumanhin. Nagpatuloy si Joaquin, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Nabulag ako ng nakaraan. Nabulag ako sa kagustuhan kong itama ang isang pagkakamaling hindi na maitatama. At sa proseso, nasaktan ko ang isang taong walang kasalanan. Nasaktan kita. Tumingin ito sa kanyang tiyan, at isang kakaibang lambot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngayon mayroon ng dahilan para tumingin sa hinaharap. Mayroon tayong dahilan.
Ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari isang umaga nang biglang pumasok si Doña Elvira sa silid, ang mukha ay kasing itim ng kanyang damit. Joaquin, kailangan nating mag-usap. Sa labas, utos nito, hindi man lang sumulyap kay Ara. Kung ano man po ang sasabihin ninyo, inay, sagot ni Joaquin, tumayo at humarang sa pagitan ng kanyang ina at ng kama ni Ara, sabihin ninyo sa harap niya. Dahil anumang desisyon ang gagawin ko mula ngayon, kasama siya at ang aming anak. Ang gulat sa mukha ni Doña Elvira ay hindi maitago. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin. Joaquin, huwag kang maging hangal. Hindi ito kahangalan, inay. Ito ay pananagutan. At higit pa roon, ito ang gusto ko. Tumingin si Joaquin kay Ara, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa nito ipinapakita dati. Siya ang babaeng mahal ko, inay. Hindi bilang kapalit ni Isabela, kundi bilang si Ara. At papanagutan ko siya. Ang mga salitang iyon, siya ang babaeng mahal ko, ay tumama kay Ara na parang kidlat. Ang puso niyang manhid ay biglang nakaramdam ng isang kislot. Isang maliit, nanginginig na kislot ng pag-asa. O isa na namang bitad. Umalis si Doña Elvira na nagdadabog, nag-iwan ng isang makahulugang banta sa hangin. Ngunit si Joaquin ay hindi natinag. Si Ara ay nasa isang sangang daan. Sa isang landas, naroon si Miguel. Nag-aalok ng kaligtasan, kapayapaan, at isang buhay na walang kasinungalingan. Isang pag-ibig na kalmado at totoo. Sa kabilang landas, naroon si Joaquin. Ang pinagmula ng kanyang sakit, ngunit ngayon ay nag-aalok ng pagsisisi, pananagutan, at isang pag-ibig na komplikado at puno ng pasyon. Isang hinaharap na hindi sigurado, ngunit may pangako ng isang buong pamilya para sa kanyang anak. Kinagabihan, habang malalim siyang nag-iisip, pumasok si Joaquin. Wala itong dalang pagkain o libro. Ang dala nito ay isang maliit na itim na kahon. Hindi ito lumuhod sa isang engranding paraan. Umupo lang ito sa silya sa tabi niya, kinuha ang kanyang kamay at binuksan ang kahon. Sa loob, may isang singsing. Simple lang ito, walang malaking diamante, isang simpleng banda na may isang maliit na bato na kumikinang. Pakasalan mo ako, Ara. Ang boses niya ay hindi nag-uutos. Ito ay nagmamakaawa. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil kay Isabela. Lalo nang hindi dahil sa pera, pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, na parang nais nitong makita ang kanyang kaluluwa. Pakasalan mo ako dahil mahal kita. Ikaw lang. At gusto kong bigyan ang ating anak ng isang buong pamilya. Isang pamilyang magsisimula sa katotohanan. Sa atin. Tinitigan ni Ara ang singsing, pagkatapos ay ang mukha ni Joaquin. Ang mukha na minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay nagpapakita ng isang kahinaan at katapatan na hindi niya inaasahan. Ang alok ni Miguel ay para sa kanya. Ang alok ni Joaquin ay para sa kanila. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Tumingin siya kay Joaquin, ang puso niya ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng isip at damdamin, sa pagitan ng takot at pag-asa. At hindi siya nagsalita. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa hardin ay may dalang amoy ng mga puting rosas at ng bahagyang alat mula sa karagatan na hindi kalayuan. Ang araw ay hindi masyadong mainit na parang nakikisama sa okasyon. Nakatayo si Ara sa ilalim ng isang arko na pinalamutyan ng mga bulaklak, ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Joaquin. Sa harap nila, isang maliit na grupo lamang ang nakatayo bilang mga saksi. Naroon ang kanyang ina, si Aling Nena, na ngayon ay mas malakas na at hindi na gaanong umuubo, ang mga mata nito ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sa tabi nito ay ang kanyang kapatid na si Lisa, na malapit nang magtapos ng kolehiyo. Naroon din si Ike Miguel Tan. Nagpunta ito, hindi bilang isang karibal o isang bigong mangingibig, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Ang ngiti nito nang batiin siya kanina ay totoo at walang bahid ng sama ng loob. At sa isang sulok, nakaupo si Doña Elvira. Nakasuot ito ng isang formal na bestida, ang mukha ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang dating puot. Isang tahimik na pagtanggap na lang ang natira. Isang pagsuko na marahil ay dulot ng walang sawang pagpupursige ng kanyang anak o ng katotohanang malapit na siyang magkaroon ng unang apo. I now pronounce you, man and wife, sabi ng huwes. Tumingin si Joaquin sa kanya,
ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na dati isa-isang larawan lamang nito ibinibigay. Ngayon, ang pagmamahal na iyon ay para sa kanya, at sa kanya lamang. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang belo. Mahal kita, Araceli de Villa, bulong nito bago marahang hinagkan ang kanyang mga labi. Ang pagpili niya 6 na buwan na ang nakalipas ay hindi naging madali. Pinili niya ang isang landas na hindi sigurado, isang landas na nangangailangan ng malaking pagpapatawad at tapang. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, pinatunayan ni Joaquin ang kanyang pagbabago. Ibinasura nito ang kontrata. Ibinigay nito sa kanya ang kalayaang umalis kung kailan niya gusto. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, binigyan niya ito ng pagkakataon. Isang araw, dinala siya nito pabalik sa tondo. Hindi ito nanatili sa loob ng mamahaling kotse. Bumaba ito, pumasok sa kanilang maliit na bahay, at umupo sa isang upuang plastik. Humarap ito sa kanyang ina at kapatid. Patawad po sa lahat ng nagawa ko sa inyo at sa inyong anak, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero ipinapangako ko po sa inyo na mula ngayon, aalagaan at mamahalin ko si Ara ng buong puso. Hinding-hindi ko na po siya sasaktan. Ang mga kilos na tulad niyon ang unti-unting naghilom sa mga sugat sa puso ni Ara. Ang kanilang pagsasama ay hindi perpekto. May mga araw na ang anino ni Isabela ay tila bumabalik, mga araw ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagkakataon, hahawakan ni Joaquin ang kanyang kamay at sasabihin, ikaw ang kasama ko ngayon. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang totoo. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas. Ang kanyang tiyan ay lumaki at kasabay nito, ang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa ay lalo pang lumalim. Isang gabi, habang nahihirapan siyang matulog, naramdaman niya ang isang matinding sakit. Ang oras ay dumating na. Ang karanasan sa silid panganakan ay isang magulo at masakit na panaginip, ngunit sa gitna ng lahat, si Joaquin ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak nito ang kanyang kamay, pinupunasan ang kanyang noo, at bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. Siya ang kanyang naging lakas. At pagkatapos, sa gitna ng pagod at sakit, narinig niya ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng kanyang anak. Isang malusog na lalaki, sabi ng doktor, umingiti. Inilapag ng nurse ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit ay biglang nawala. Tinitigan niya ang maliit na mukha, ang maliliit na kamay. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Tumingala siya kay Joaquin, na umiiyak ng walang tunog, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa mga pisngi nito. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo si Ara sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Ang katawan niya ay nagbago, may mga marka ng kanyang pagbubuntis, ngunit hindi niya alintana. Karga niya sa kanyang mga braso ang kanilang anak, si Franco, na ipinangalan sa ama ni Joaquin bilang tanda ng kapayapaan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na niya nakita si Isabela. Hindi na niya nakita ang isang kopya, isang multo o isang kasinungalingan. Ang nakita niya ay si Ara. Isang ina. Isang asawa. Isang babaeng dumaan sa apoy, literal at makahulugan, at lumabas na mas buo at mas matatag. Ang mukha niya ay maaaring hiram, ngunit ang lakas, ang pagmamahal, at ang kaligayahang nagniningning sa kanyang mga mata ay sariling-sarili niya. Naramdaman niya ang pagyakap ni Joaquin mula sa kanyang likuran, ang mga braso nito ay pumulupot sa kanya at sa kanilang anak. Ipinatong nito ang kanyang baba sa kanyang balikat, at sabay silang tumingin sa kanilang refleksyon sa salamin, isang larawan ng isang pamilya. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Bulong ni Joaquin sa kanyang tainga. Ngumiti si Ara, isang ngiting payapa, totoo, at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin, pagkatapos ay sa kanilang anak na mahimbing na natutulog. Iniisip ko na sa wakas sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Nakauwi na ako. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at muling pagbuo ng sarili ni na Araceli at Joaquin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal, na may hangaring maibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi lamang kumikiliti sa puso, kundi nag-iiwan din ng aral at inspirasyon.
Habang isinusulat ko ang kwento ni Ara, naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkalito, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang katatagan. At sa bawat pagsubok ni Joaquin, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi at ang hirap ng paghahanap ng kapatawaran, hindi lamang mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga abo ng pagkakamali, itinatayo sa pundasyon ng pagpapatawad, at pinatitibay ng desisyong manatili, anuman ang pagsubok. At higit sa lahat, ang kwento ni Ara ay isang paalala na ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa kinis ng mukha o sa perpektong anyo. Ito ay nasusukat sa katatagan ng puso, sa lalim ng pag-unawa, at sa kakayahang muling bumangon, magmahal, at yakapin ang sarili ng buong buo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Ang inyong mga boses at damdamin ay mahalaga sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.